anunsyo na opisyal nang natapos ang kampanya ng magkabilang panig ng mga Guerrero at Montenegro. Makikitang nagpapasalamat ang bawat kampo sa kanilang mga taga-suporta at botante. Taglay ang pag-asang makakamit ang tagumpay sa nalalapit na halalan. Dumating na ang pinakahihintay na araw ng halalan. Sa lungsod ng Maynila, unti-unting dumarating ang mga botante sa kani-kanilang presinto upang piliin ang kanilang magiging bagong Nagkataong sabay na bumoto sina Tanggol at Miguelito. Agad kinabahan si Marites at sinabing mas mabuting ipagpaliban na lang muna ni Tanggol ang pagboto upang maiwasan ang gulo. Ngunit matatag si Tanggol, hindi siya umatras. Para sa kanya, hindi dapat katakutan ang mga Montenegro. Habang palabas ng presinto, bigla na lang sinuntok ni Miguelito si Tanggol. Nagulat si Tanggol, ngunit mabilis siyang nakabawi at tinamaan din si Miguelito. Lalong lumala ang tensyon nang sumali si Mayor Roberto para ipagtanggol si Miguelito laban kay Tanggol. Sa kabilang banda, nainis si Marites at hinarap si Olivia. Sa gitna ng tensyon, lumawak ang alitan, Montenegro laban sa Guerrero. Napansin ni Olivia ang kaguluhan at sumigaw, "Bakit hindi nyo na lang tapusin to? Magpatayan na lang kayo kung yan ang gusto nyo?" Nagulat si Mayor Roberto sa kanyang galit, kaya agad niya itong inawat. Ngunit lalong uminit ang ulo ni Olivia at binalaan si Roberto na kapag pinigilan pa siya, isisiwalat niya ang mga lihim ng pamilya Guerrero. Hindi napigilan si Olivia. Buong lakas niyang sinabi sa harap ng mga tao na may tinatago si Mayor Roberto. Lahat ay nagtaka. Sunod niyang sinabi, "Ang mayor ninyo may pusong babae. Hindi niyo siya kilala sa totoong pagkatao niya?" Gulat na gulat ang mga tao sa revelasyong iyon. Kagustuhang burahin ang gulo, agad tumawag si Mayor Roberto sa kanyang mga tauhan at inutusan silang abangan si Tanggol sa daraanan nito. Naghanda ang grupo at nang makita ang sasakyan ni Tanggol, agad itong pinagbabaril. Sa pagtatapos ng kampanya at sa mismong araw ng halalan, naging malinaw na ang tunggalian sa pagitan ng mga Guerrero at Montenegro ay hindi na lamang laban sa politika, kundi naging personal at puno ng matinding galit. Ang simpleng botohan ay nauwi sa hayagang karahasan, kung saan muling ipinakita ng bawat kampo ang kanilang determinasyon na hindi umatras kahit gaano pa kalaki ang kapalit. Lalo pang sumiklab ang alitan nang isiwalat ni Olivia ang matagal na lihim ni Mayor Roberto na hindi lamang ikinagulat ng mga tao kundi nagbukas din ng bagong sugat sa imahe ng pamilya Guerrero. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan at nag-udyok kay Mayor Roberto na magdesisyon ng marahas laban kay Tanggol at sa kanyang kampo. Sa huli, ang halalan na dapat ay magiging simbolo ng demokrasya at pagbabago ay naging simula ng mas madugong labanan. Ang bawat hakbang ni Tanggol at ng mga Guerrero ay tila lalo pang sinusubukan ng kapalaran, habang ang mga Montenegro ay patuloy na gumagawa ng paraan upang sila'y pabagsakin. Ang kwento ay malinaw na papunta sa mas matindi pang sagupaan. Isang laban na hindi na lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol na rin sa paghihiganti, katotohanan at kaligtasan ng bawat isa. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.